Kayo talaga, oh. Bakit nyo kasi binoto si Senator Robin Padilla? Tanga ang bumoto dito kay Senator Robin Padilla. Sa totoo lang, mga tol, eh. Pero huwag kayong magagalit sa akin dahil kasama ako doon. Ibig sabihin, pagdating sa pagboto kay Robin Padilla, inaamin kong naging tanga ako. At sana hindi na maulit yung katangahan na yan sa 2028 sapagkat maaari po itong kumandidatong muli sa pagkasenador o posible baka vice-presidente pa nga ang takbuhin yan. Anyways, bakit ko po sinasabing tanga ang mga bumoto dito kay Senator Robin Padilla? Sa bawat araw na nakikita po natin sa Senado, palala ng palala. Ang pinaka-worst po kahapon, Senator Judge po itong si Senator Robin Padilla. And ang ginawa niya, para siyang defense counsel na sinisira o dinidiscredit yung kredibilidad ng testigo ng prosecution. No? Kaya tuloy ang nasabi sa kanya nitong si Attorney Jesus Palsis, na ngayon ay suspendido, ay kadiri si Senator Judge Robin Padilla. Siya pa ang naglabas ng kaso ni Attorney Jeremy Lotok para sirain ang credibility niya. Tapos, mukhang hindi niya naiintindihan na wala naman aksyon ng ombudsman sa kaso, so walang kaso. Iyak. Oh. Nag-a-agree ba kayo, mga tol, na nakakadiri ang pinagagagawa nitong si Senator Judge Robin Padilla kahapon? Ito po yung bahagi ng mga sinabi niya eh. Hindi po ba ang dapat reaksyon ng isang taong may kaso? Harapin? Ganyan yung mga banat niya doon kay Attorney Lotok. Pinatatamaan niya si Attorney Lotok. Parang pinalalabas niya na hindi nito hinaharap yung mga kaso na kanyang ibinulgar kahapon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ang nakakalimutan niya, yung mismong kanyang mga binobos at kinakaibigan niya, partikular itong si Sara Duterte, ayaw pong harapin ang mga kaso nito. No? Lagi na lamang daanin sa teknikalidad, sa pamamagitan ng mga tagapagtanggol niya. Pero yung siya mismo magsasalita, wala. Tapos pinagmamalaki pa nila, 80% daw ang nakuhang grade sa bar exam. Hirap na hirap sa pagsasalita pagka walang binabasa. Eto pa, si Bato de la Rosa. Kung matatandaan po ninyo, mga tol, siya yung tumulong para makatakas at hindi na maharap nitong si Bato de la Rosa yung kaso kaugnay ng crimes against humanity o war on drugs nila nitong si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero bago natin puntahan ng mga yan, ano ba yung mga naging kaganapan kahapon? Dito po sa summary ng Day 5 of impeachment trial ni Sara Duterte kahapon, July 14, 2026, ibinahagi ni Joseph Morong ang mga pangyayari. 19 na senador ang present kahapon. Sino kaya yung dalawang absent? Attorney Binluan asked Lotok, did you investigate threats versus BP inside the Batasan? Binluan, no at that time, but later there was an investigation because they sent a December 2 letter. Ang pinalalabas kasi nitong depensa, hindi patas ang naging pagtugon daw po ng NBI sa banta di umano kay Sara Duterte at yung naging investigasyon nila sa banta naman ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kung gusto nyong mabasa ang kabuuan nito, di ko na po tatapusin, puntahan nyo na lamang po yung shared post nitong si Joseph Morong. Meron po siyang 41 impormasyon na ibinahagi dyan kaugnay po ng mga pangyayari kahapon sa Day 5 ng impeachment trial. At ngayon, puntahan na po natin yung summary naman ng Rappler kaugnay po ng mga pangyayari kahapon. At mapupunto dito yung pinag-uusapan natin ngayong topic na si Senator Robin Padilla. Pakinggan po natin itong reporter ng Rappler.
May duda sa kakayahan ng testigo ng prosecution mula sa National Bureau of Investigation. May malalim na dahilan si Vice President Sara Duterte kung bakit niya nagawa ang mga alegasyon na ibinibintang sa kanya, at pangatlo, hindi naman na-commit o nagawa ng Vice Presidente ang mga ibinibintang na alegasyon laban sa kanya. Yan ang mga naging depensa ng team ni Vice President Sara Duterte para sa ikalimang araw ng impeachment trial niya sa Senado. Umpisahan natin doon sa duda sa kredibilidad ng testigo na si NBI BARM Chief Jeremy Lotto. So again, as I've said in the previous reports, isa sa mga strategy... Biruin ninyo mga tol, estratehiya ng depensa na i-discredit yung credibility. Usually, ganyan naman talaga sa trial sa mga paglilitis, ano? Kapag sa tingin nila medyo alanganin doon sa facts o sa katotohanan, ang gagawin ng mga yan para bigyan ng duda sa harapan ng huwes at ngayon sa publiko, i-discredit nila yung kredibilidad ng witness. At understandable yon kapag depensa ang gumagawa, kapag lawyers, particular ni Sara Duterte. Pero hindi natin mauunawaan kailanman kapag isang senator judge ang gumawa. Dapat dito kay Senator Robin Padilla, kung merong delikadesa ito, total very obvious naman siyang kumakampi kay Sara Duterte, ito'y nag-i-inhibit na bilang senator judge. After all, siya naman ay boboto para i-acquit na rin si Sara Duterte. Ang katumbas naman ng inhibition niya, kung siya po'y hindi na magpa-participate dyan, ay parang pabor na rin kay Sara Duterte. At least, hindi na siya makakadagdag doon sa mga pang-delay na nangyayari diyan po sa impeachment trial. Kung susumahin mga tol, kung gaano karami ang mga witnesses at yung average appearance po nila o pagsasalita, baka abutin daw po ng mahigit 1 taon itong impeachment trial. Kaya kung mawawala dyan si Senator Judge Robin Padilla, malaking bagay. Pagka nagtatanong, wala namang kwenta, puro pabor na lamang, puro kay Sara Duterte. Strategy na i-expect natin during cross-examination ng defense ay yung attempt na tinatawag natin na impeaching the witness or assailing the witness, which is very important to cast doubt on the credibility of the testimonial evidence being provided, and to some extent, even to the credibility of the witness itself. Sinimulan nila yan by raising questions related to personal knowledge. Kung mapapansin natin kanina, doon sa naging cross-examination ni Attorney Marco Vinluan, tinanong niya si Attorney Jeremy Lotto kung meron ba siyang personal knowledge about the press conference. Meron ba siyang personal knowledge about the statements related to Martin Romualdez. Nakita natin may mga na-raise na objections kanina, but toward the middle of the cross-examination, nakita natin that that was actually going to the point, which is to establish the fact na may duda doon sa personal knowledge ni Attorney Lotto. That's why kung may duda sa personal knowledge niya about the press conference, to an extent, may duda din doon sa knowledge niya about the assassin. Bakit po mahalaga yon for the defense? Because Attorney Jeremy Lotto is the vital and key witness of the prosecution that would establish na itong si Vice President Sara Duterte allegedly ay may kinontrata siya na hitman para saktan o patayin itong si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Bukod doon ay tinanong din siya, nakita din natin kung paano siya in-impeach during the clarificatory question from Senator Robin Padilla, kilalang kaalyado ni Vice... Ito na, yung nakakadiri ayon kay Attorney Jesus Palsis na pinaggagawa nitong si Robin Padilla kahapon bilang Senator Judge. Vice President Sara Duterte, nakita natin the questions from Senator Judge Padilla bordered or focus on the credibility, on the ability of the witness. Particularly, tinatanong niya kung na-promote daw ba siya after the testimony. This is an insinuation na prinomote siya after his investigation into the Vice President's alleged threats. Tinanong din siya kung may alam ba siya sa Islam laws, etc., etc. Meron ding insinuation na siya ay golden boy. Again, these are all part of the strategy of the defense for the public to cast doubt on the credibility of Attorney
Lotok. Kanina nakita din natin na isa sa mga hinighlight ng defense team ay yung tinatawag na state of mind ni President Puntahan na natin ngayon yung mga tanong, no, na parang defense lawyer ang nagsasalita, hindi senator judge. Itong si Senator Robin Padilla. Tapos parang ang datingan niya pa, sinisindak niya ng aura niya itong si Attorney Jeremy Lotok. Akala mo naman kayang-kaya niyang sindakin Nakakalimutan niya yata na NBI agent po ito. Sanay ito sa bakbakan, sanay yan sa mga aksyon kung saan talagang napapalaban ang mga ahente ng NBI. Pakinggan po natin, balikan po natin itong nakakadiring mga katanungan dito nitong Senator Judge na si Robin Padilla. But of course, para sa mga DDS, pabor na pabor yan. No? Kasi alam naman natin na yung mga katanungan niya ay magbibigay po ng pag-aalinlangan o pagdududa sa kredibilidad nito pong testigo na pabor para kay Sara Duterte. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahala ng hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Napapakamot si Chis Escudero kasi mag-break muna yan mga tol no? Mga 10 to 15 minutes break dahil nga napakahaba na nung paglilitis. Sumingit pa itong si Robin Padilla. Humabol, kaya napagganon na lamang si Chis Escudero Gustong-gusto na mag-break ni Presiding Officer Chis Escudero. Kaso lang, syempre, Senator Judge yung tumindig, kaya kailangan pagbigyan. Akala naman natin, napakahalaga ng mga sasabihin pala. Tutulungan lamang ang depensa para i-discredit yung testigo. Maaari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi? Opo, Your Honor. Maaari po. Ang una po pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Tacloban City, Opo. sir. Kayo po, Dito mga tol, pinalalabas ni Robin Padilla na parang hindi dapat maging regional director itong si Lotok sa BARMM. Kasi unang-una, Muslim area daw yon. Kaya parang sinasabi niya, dapat basically Muslim. O kaya kung hindi Muslim, malawak ang kaalaman sa Islam. Anong kaugnayan nun? Robin Padilla. No? Kaya nga, National Bureau of Investigation. Hindi naman sinabing BIRMM Bureau of Investigation. National. Ang mga staff or personnel niyan, pwede talagang ma-assign from one place to another within the Philippines. Wala yung pinagkaiba sa mga pulis. Diba? May mga taga Manila na pinadadala sa Mindanao. Tapos may mga taga Mindanao naman na dito nag-apply sa Manila para dito ma-assign. Ganun lang kasimple yun, Senator Robin Padilla. Pero ano ba kasi ang layunin niya? Hindi naman talaga kung ano yung sistema, kung ano yung proseso Kung hindi bigyan, uulitin po natin, ng pag-aalinlangan ng publiko. Pinalalabas niya na palakasan ang nangyayari. Kung bakit daw po naging director o regional director itong si Lotok. Pinalalabas niya na baka somehow, dahil sa pagtestigo, kapalit ang mga ganun. Anyway, kayo na ang humusga dito sa mga pinagsasasabi nitong si Robin Padilla. po ngayon ay regional director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa Opo. main office, sir. Promotion po ba yun? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo sa NBI. Siyempre! Grabe naman tong tanga talaga ng bumoto dito kay Robin Padilla. Tanga ka talaga, top 1 Alam namang hindi ma-promote. Pag hindi ka na po promote sa organisasyon na iyong kinabibilangan, di ibig sabihin hindi ka epektibo. No? Sa kapulisan nga, pag hindi ka na promote within 10 years, maa-attrite ka, matatanggal ka
Kung ang dahilan ng pagka hindi mo pagkaka-promote ay yung kakulangan mo ng kagalingan sa ginagawa mong trabaho, no? Yung inefficiency, ineffectiveness. Hindi ka mapopromote, matatanggal ka sa pulis. How much more sa NBI, di ba? Kaya normal, Padilla, ang promotion. Huwag mong palabasin na porkit na po-promote yung tao, golden boy na, malakas na. Pwede mo namang sabihin, kung tutuusin nga, hindi mo nga dapat questionin yan dahil merong qualifications para sa promotion eh. Yes, sir. Opo, ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. from investigation 1, 2, 3 noong 2015, 2016. Well, nung mula na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa region Labuan nga natin yung video mga tol, nabibuisit ako sa pagmumukha ni Robin Padilla. director, sir. Ilang beses po yan? Sa isang taon po, Sa isang taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa, May Maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi may po, sir. In the ex-agency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa Bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Oh, di ba? Um, Anong kaugnayan nun, Robin Padilla? Nasa mandato ba ng NBI na dapat maalam sa Islam bago ka maging personnel sa BARMM? Wala. Ano ba ang mandato ng NBI? Basically, di ba, mag-imbestiga ng mga krimen na ang extent ay talagang malawak o seryoso. Sa madaling paliwanag na lang, mga tol, ha? Kasi ang NBI hindi yan nakikialam sa mga petty crimes. Kadalasang hinahawakan yan yung mga pangmalakasan ba? O katulad ng qualified human trafficking, economic sabotage. And in that case, ngayon yung subject matter dito, yung grave threat sa Pangulo. Not only sa Pangulo, kung hindi doon sa apat pang matataas ang posisyon sa ating gobyerno, the Vice President, Senate President, Speaker of the House, and Chief Justice. Requirement ba yun? Gustong palabasin itong si Robin Padilla na walang integridad, kredibilidad itong si Jeremy Lotoc, lalong-lalo na pamunuan ng BARMM dahil hindi siya Muslim. Ganun ba yon, Robin Padilla? hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Mismo, kayo po, mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. yes, Your Honor. Opo, meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Alam mo, kung ang logic ang pag-uusapan, Robin Padilla, dapat ang pamilya mo inaalis mo dito sa Tagalog area. 'Di ba? Tapos bilang senador, dapat magsilbi ka na lamang doon sa BARMM kasi Muslim ka eh. O kaya sa area ng Mindanao kung saan meron mga Muslim. Or in worst cases, pero hindi ko naman sinasabi na ganito dapat ang mangyari. Logic lamang nitong si Robin Padilla ang ginagamit natin. Yung mga Muslim na naka-assign dito sa Tagalog area or sa iba pang panig ng Pilipinas na ang dominanteng relihiyon ay Kristiyano, dapat alisin sila at ilagak na lamang doon sa BARMM. Ganun eh. Ganun yung gusto mong palabasin eh, Robin Padilla eh. Hindi yung kwalifikasyon ng tao. Ano ba yung mga kwalifikasyon? Pinag-aralan, trainings, experience, knowledge, and syempre, di dapat mawala dyan yung wisdom. Tapos ngayon, i-inject mo dito sa tao, kailangan Islam? Malawak ang kaalaman sa Islam? Hindi yun requirement. Hindi yun kwalifikasyon para sa isang regional director, Robin Padilla. Sa religion po ng Islam, kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no?
Yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign na kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao? So, Hindi talaga nauunawaan, mga tol. Kabubuhan na tong pinagsasabi, naririnig ko, kabubuhan na talaga. Hindi porket autonomous ang BARMM, hindi na sila sakop ng national government. Ang national government, bahagi niya ng NBI. Ang NBI, buong Pilipinas ang hawak. Kahit BARMM yan, may NBI pa rin dyan. At ang NBI, pwedeng magtalaga ng kanyang mamumuno dyan na kwalipikado. Ano pa ba yung autonomous region natin? Cordillera, for example, sa Tagalog, sa Norte. 'Di ba? Sinong taga-Cordillera na nanonood dito? 'Di ba? Yung CAR, Cordilleras Autonomous Region. Tama ba ang CAR, mga tol? Ha? Oh. Cordilleras. Tingnan natin. Baka administrative region. Hindi pala autonomous. I'm sorry. Administrative lamang. Pero, ganun pa man, mga tol, hindi porkit sinabing autonomous, hindi nasakop ng national government. At bahagi ng national government, ang NBI, na nagpapatupad ng batas, nag-iimbestiga sa mga krimen na malawak ang saklaw o seryoso na mga krimen. Ang hirap mo talagang unawain, Senator Robin Padilla, kakaiba ang kabubuhan mo. o kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yan? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan. Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Ano? Sabi mo lang yan. Pero hindi yan qualifications, Robin Padilla, para maging NBI director or regional director dyan sa BARMM. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Pangalawang tanong po, okay na po yun. Ang pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa Ito NBI? na. Kayo po mismo, na-filean ng kaso? Ito na. Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So, sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So, yes po. Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh, yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na humaalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, Biruin mo, Senator Judge siya, oh. Kredibilidad ng witness ang inaatake. Ang tindi mo. Tama si Attorney Jesus Palsis, nakakadiri ka, Senator Padilla. tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, So, yung meron Makati po, no? Court yun. Oh. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary dyan sa reklamo na yan. So, sabi ko, wag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Wag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng Ano pong kaso po? Bureau of Yung Immigration. Yun naman pala no? Kasi normal talaga mga tol ang makasuhan pagka-operatiba. Ang daming harassment cases Ako, salamat. At ganito kasi ang sitwasyon dyan No, yun ang katotohanan. May mga parte na may mga operatiba na hindi kasama sa papel. That is the reality, no? Kaya ang nakakaawa yung mga operatiba o minsan hindi pa nga na ilalagay sa papel.
Ang pinakamagandang example ay hindi na ako magbabanggit. Kasi kawawa naman eh. Ma-reveal pa yung kabulukan sa sistema. Eh kahit paano, ayoko manggaling sa akin yon dahil mahal ko pa rin ang Philippine National Police kahit hindi na ako police ngayon. Let others na magsabi nito. Pasensya na kayo mga tol, hindi ko na itutuloy yung naisip ko. Ang punto lang mga tol, ang mga kasong maaaring naisasampa sa mga operatiba, yung iba totoo, yung iba hindi totoo. Gawa-gawa lamang para iharas yung nag-operate against doon sa tao. Ang purpose, pag naharas, nagluhan ng mangyayari. O kaya, para matanggal lamang yung tao. In this case, ito yung pinapaliwanag ni Attorney Jeremy Lotok. Pero, instead na i-bypass na yan ni Robin Padilla, hindi. Ididiin niya pa. Tapos yung hawak-hawak niyang papel na yan sa harapan niya, ipapamukha niya pa kay Jeremy Lotok na ito yung mga kaso mo, mga seryoso. Nag-cite pa siya ng mga robbery extortion, arbitrary detention. Normal yun eh. Kapag halimbawa may hinuli ka, ang normal na ginagawa ng mga hinuli, sasampahan ka ng arbitrary detention. Ngayon, totoo ba na may arbitrary detention? Siyempre, sa part ng law enforcement, hindi totoo yun dahil balido eh. Yung pagkulong sa'yo, pagkulong sa'yo eh. Lalong-lalo na kung subject yun ng warrant of arrest o yung tinatawag na caught in the act or in flagrante delicto, nahuli sa akto. No? Pero gagawa ng mga kaso ang mga yan para lamang iharas ka. Yon ang hindi tinitingnan ni Robin Padilla or talagang pilit niyang pilit niyang hindi pinapansin para lamang ma-atake niya yung kredibilidad ng testigo. At pupuntuhan natin muli, hindi po siya defense lawyer. Siya ay senator judge. Pero ang ginagawa niya doon sa testigo kahapon, dinidiscredit niya ang kredibilidad nito. Pinatong sa inyo anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. May mga kaso doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ko sa akin ng record. Kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Diba? Wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan. Apo. Sasagutin ko po Hindi yan. Senator judge yan, ha? Dapat ang gumawa ng ganyang diskarte, defense lawyer. Pero senator judge. Kaya ang kapal ng pagmumukha nitong si Robin Padilla para manatili pang senator judge. Dapat, Robin Padilla, kung meron kang delikadesa, mag-inhibit ka na sa impeachment trial. Alam na ng tao kung kanino ka eh. Sabi nga, di ba, ikaw mismo nagsabi, kahit sunugin ka, amoy Duterte ka. Po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo, wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ko namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin. So, ibig niyo pong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from Ombudsman. Di ba po dapat ang reaksyon ng isang tao kapag may kaso, harapin? Oh, yan na. Precisely, Kasi Your Honor. Di ba? Precisely. Tama yung sagot ni Atty. Jeremy Lotok. Ngayon, naririnig mo ba ang sinasabi mo, Robin Padilla? Baka nakakalimutan mo ang nakaraan. Ipapaalala natin sa kanya mga tol, ito yung balita oh. Si Bato de la Rosa, may kinakaharap na kaso for crimes against humanity, may warrant of arrest. Hinarap ba nito yung kaso? Hindi. Bagkos ano ginawa mo, Robin Padilla? Tinulungan mo pang makatakas ito. Balikan natin ang balita po na ito. Kinumpirma ni Senate Sergeant at Arms Mau Aflasca na magkasama sina Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla paglabas ng Senado kanina madaling araw. Ang kampo naman ni De La Rosa muling humiling ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema.
Saksi, si Ian Cruz. Bago sumiklam ang gulo sa Senado pasado alas 7 kagabi. Muling nakita ng media si Senador Ronald Bato de la Rosa pasakay ng elevator sa second floor kasama si Senador Robin Padilla. Nang humupa ang gulo, dumating sa Senado si Interior Secretary John Vic Remulla at nakipagpulong sa mga senador. Bago mag alas 10 ng gabi, humarap sa media si Remulla at sinabing nasa gusali pa si de la Rosa. Senator Robin Padilla upstairs. Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. Pasado hating gabi, nag-post sa social media ang abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion. Robin Padilla, ang kapal naman ng pagmumukha mo para sabihan itong testigo na dapat hinaharap ang kaso. Tapos ikaw mismo tumulong doon sa isang tao para hindi maharap nito yung kanyang kaso. Mga litrato at video ito kasama si de la Rosa, Senate Surgeon at Arms Mao Aplasca at Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Tinitingnan nila ang mga lugar na pinangyarihan ng gulo. Nandyan siya hanggang ngayon. Pinakita ko nga sa inyo eh. Oo. Eto nga eh. O yan o. 12:13 a.m. O yan o. Video. Yan yung area ng putukan. Yan. Yan. Maybe 1 a.m. or something, I was still here. Nandyan pa naman siya. Pero kaninang umaga, umugong ang balitang wala na sa Senado si de la Rosa nang tanungin ang kanyang mga abogado. Attorney-client privilege po. We cannot disclose anything about Senator Bato now. No comment. We have to invoke our confidentiality. Pasado alas 3 ang hapon, kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakaalis na sa Senado si de la Rosa. Pero giit niya, hindi tumakas si de la Rosa dahil wala namang warrant of arrest at hindi siya nakadetine. Pero wala na siya sa protective custody ng Senado ngayong wala na siya sa gusali. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated. Batay sa resulta ng investigasyon sa mga pangyayari kagabi. Ayon sa isang source, nakaalis ng Senado si de la Rosa bandang alas 2:30 kaninang madaling araw. Kasama niyang lumabas sa Senado si Senador Robin Padilla. Di ba? Tapos ngayon, meron kang kapal na muka, Robin Padilla, para sabihan itong testigo na dapat hinaharap ang kaso. Ikaw mismo kasama nung taong may kaso pero tinulungan mo para hindi nito maharap yung kaso. So, hinihintay ko nga po yung notice from Ombudsman na pag meron akong notice Wala ng po kayong Ombudsman- notice hanggang ngayon? Wala pa po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad Definitely, hindi ho Lalo namin na po. tatakbuhan yan, sir. kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft. Biruin mo, siya pa yung nag-ungkat, ano? Kakaiba talaga tong si Robin Padilla. No? So what? Makakaapekto ba yon sa katotohanan na si Sara Duterte nagsalita ng pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos? Assuming, for the sake of arguments, na totoo yan, ginawa yan. Assuming lang nitong si Jeremy Lotok, mabubura ba ang katotohanan na may video si Sara Duterte at sa video na yon, pinagbantaan niya si PBBM, si First Lady at si former Speaker Martin Romualdez? Hindi. Kahit gaano kasama pa itong si Jeremy Lotok, palabasin mo man ng kung ano man ang mga kasamaan na yan, for the sake of discussion lang mga tol, assuming lang na totoo, kunyari, hindi pa rin mabubura noon ang katotohanan na nagbanta si Sara Duterte. Kaya para saan mo yung ginagawa? Hindi yung clarificatory na questions kung hindi pang didiscredit na doon sa witness ng prosecution.
mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo, opo. Meron po akong tanong. Pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia. Sa Russia. Opo. Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., Ito hindi 100% katotohanan ng sinasabi nitong si Robin Padilla. No? Kung sino lang yung tingin niya na lumalaban, yun lamang yung para sa kanya na nanlaban, ay na lumaban sa komunista. Tuloy natin ang pakikinig. ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala pong katotohanan yan, mga tol. Yan po ay panlilinlang sa taong bayan. Ninong mo nga mismo, sundalo. Alam nyo ba kung bakit nabigyan ng parol itong si Robin Padilla? Dahil sa ninong niya. Ang namayapang dating Pangulong Fidel B. Ramos. Balikan natin ng bahagya ang kasaysayan. 90s. Nahuli itong si Robin Padilla dahil po sa pagdadala ng mga firearms nang wala pong lisensya. Siya po ay nakulong at nahatulan ng parusang reklusyon temporal. 12 years and 1 day to 20 years dapat. Mabigat ang kaparusahan sa ilalim ng Presidential Decree 1866. Dahil malakas sa gobyerno ng mga panahong iyon, chismis lang naman yun No? Pero yun ang nangyari. Naamyendahan ang PD 1866. Inamyendahan po ito ng Republic Act 8294. Sana hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko sa mga figures. Kung mali, i-correct na lamang natin kinalaunan. Ito yung batas na nagbago sa kaparusahan ng illegal possession of firearms, lowering the penalty to be imposed. At nagkaroon ng retroactive application kay Robin Padilla yon. Ang ibig sabihin ng retroactive application, may batas na bago, pabor para sa akusado, kaya ia-apply ito sa kanya. At sa kanya na rin ang galing dito, 3 taon na lamang siya nakulong. Bakit? Kasi dahil po sa bagong batas na yon, sa panahon ng ninong niya, na si Fidel B. Ramos, nag-qualify siya ngayon para sa parol na ginrant ni Fidel B. Ramos. Bakit ko binabanggit ang mga bagay na yon? Pinalalabas niya kasi dito na tanging ang dating Pangulong Marcos Sr., ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lumaban sa komunista. Walang katotohanan yon. Kahit hindi pa presidente ang dating Pangulong Marcos Sr., may mga komunista na, di ba? Yung tawag hukbalahap. Diyan nga nag-originate yung CPP, NPA, NDF Yung mga remnants ng hukbalahap, binuo nila, bahagi sila, nagalaw ko yung camera, at nabuo yung CPP, NPA. And thereafter, syempre, sa panahon ni dating Pangulong Marcos Sr., nakipaglaban siya at hindi naman maitatanggi yun. Pero, walang sino mang Pangulo ang hindi po nakipaglaban sa komunista. Kung sasabihin mo na si dating Pangulong Corazon Aquino hindi nakipaglaban sa komunista, si Fidel B. Ramos hindi nakipaglaban sa komunista, si Joseph Estrada hindi nakipaglaban sa komunista, si Gloria Macapagal
Arroyo hindi nakipaglaban sa komunista, si Benigno Aquino III hindi nakipaglaban sa komunista, kabubuhan yun. Bakit ko sinasabing kabubuhan? Commander-in-Chief ka? Kalaban ng CPP-NPA ng gobyerno? Sasabihin mong hindi sila nakikipaglaban? Ang bobo naman nun. Robin Padilla. Tapos ngayon, para lamang pangatwiranan niya itong si Vice President Sara Duterte, palalabasin niya pa na sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos sa nakikipaglaban lamang sa komunista, si Sara Duterte, which is kabubuhan din. Dahil hindi po chairman ng NTF-ELCAC itong si Sara Duterte. Ha? Ano ba ang designation ni Sara Duterte? Vice Chairperson. Hindi siya ang chairman. Ang chairman ng NTF-ELCAC, ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Ang bobo talaga, no? Biruin mo. Sasabihin mo yung senador ka, komunista ka? Anong uri yun? Ang tanga talaga ng mga bumoto dito kay Senator Robin Padilla. Tanga mo talaga top 1 eh. Gandito na nga lang. Mga tol, maraming salamat. Anong masasabi po ninyo dito sa mga pinagsasasabi na yan ni Robin Padilla? I-comment nyo po dyan sa chat area at in-extend po namin kasi sayang din may mga humahabol pa. Baka gusto nyo humabol, suportahan nyo si Top 1, si Top Wife. Meron pong binibentang t-shirt. Suot ko ngayon. Ito pala yung premium mga tol. Yung premium ng yan halos parehas lang sila. Maganda nga lang ng bahaga yung tela ng premium. Yan Salamat sa mga sumuporta. Ililink ko po sa comment section yung Top 1 merch page, Facebook page. At doon na lamang po kayo kung gusto nyong suportahan si Top 1, umorder ng t-shirt. Kung hindi naman, may raffle po tayo sa July 30, total of 20,000 pesos ang ipapamahagi ni Top 1. At meron pong, hindi po 20 na, 15 na lamang babawasan ko kasi ako pa yung magbabayad ng shipping fee sa mga mananalo sa raffle ng t-shirt Total of 15 t-shirts. Ganito, 15 t-shirts ang ipapamahagi po natin. Premium t-shirts po yung ipaparapol natin. Wala kayong babayaran kasi ako mismo yung mag-ship sa inyo. Pag nanalo kayo, address lang ang kailangan, name sa CP number, isi-ship namin sa July 31. Salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.